Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Happy New Year po sa inyong lahat. Salamat o Diyos na bigyan mo kami ng bagong taon. Inaalay po namin sa iyo ang bagong taon ito ng 2026. Hindi namin alam kung ano ang dadalhin ng taong ito. Pero kami ay nakakaasa na nandiyan ka at hindi mo kami pababayaan. Ang January 1 din ay ang World Day of Prayer for Peace. Sinisimula natin ng taon mula pa noong 1967 na magdasal at magnilay para sa kapayapaan. Ang paksa ng ating pagninilay ngayong taong 2026 ay Peace be with you all, towards an unarmed and disarming peace. Kailangan natin na paalaalang ito kasi marami ngayon ay naniniwala na armas ang magdadala ng kapayapaan. Yan ang paniniwala ng Russia, ng US, ng Israel. Kaya sumusunod naman ang ibang mga bansa. Kaya bumabalik ulit tayo ngayon sa arms race. Pero sa totoo lang, ang armas ay nagdadala ng kamatayan at pagkagalit. Ang kapayapaan ay darating lang sa mapayapang pamamaraan. Hindi ito naiintindihan ng marami. Ipagdasal natin na sa simula ng taon na ito, magbago ang isip ng maraming tao sa tungkulin natin, ilalong-lalo na may tungkulin sa bansa at sa bansa sa buong mundo. At disarming and unarmed peace. Para sa atin sa simbahan, ang January 1 ay hindi lang bagong taon. Ito rin ay ikawalong araw ng ating Kapaskuhan. At ang focus ng ating atensyon ngayon ay si Maria, ang ina ng Diyos. Kaya ngayon ay dakilang kapistahan ni Maria na ina ng Diyos. Ang title na Mother of God, ina ng Diyos, ay ang pangunahing title ni Maria. Ang kanyang pagiging ina ng Diyos ang basihan ng lahat ng mga karangalan at titles niya. Sa pagkilala natin na siya ay ina ng Diyos, kinikilala natin ang anak niya ay Diyos. Si Jesus ay hindi lang manliligtas, hindi lang siya Kristo, siya ay Diyos, ang Diyos na naging tao. Kaya sa ating pagparangal kay Maria na ina ng Diyos, pinararangalan natin at dinadakila natin ang kanyang anak na anak ng Diyos. Si Aaron ay ang panganay na kapatid ni Moises. Sila ay nabibilang sa tribu ni Levi, ang tribu ng mga naglilingkod sa dambana ng Diyos. Itinilaga ni Moises ang kanyang kapatid na si Aaron at ang kanyang pamilya
ang mga anak ni Aaron, upang maging mga pari o saserdote sa bayan ng Israel. Lahat ng Levita ay maaaring maglingkod sa dambana o sa templo, pero ang pamilya lamang ni Aaron ang maaaring mag-alay ng mga sakripisyo sa templo. Sila rin ay ang mga tagapagturo sa mga tao tungkol sa batas, lalo na sa batas na pagsamba sa Diyos. Sila din ang nagbibindisyon sa mga tao. Narinig natin ang bindisyon na ibibigay nila sa mga tao. This is the threefold priestly blessing to the people. Ito ang pagbasa natin ngayong January 1 kasi gusto nating bindisyonan tayo ng Diyos sa unang araw ng taon. At ang bindisyon na ito ay manatili sa atin ng buong taon. Magandang pansinin na ang blessing na ito na gustong ibigay sa atin ng Diyos ay hindi mga material na bagay. Kadalasan na kinikilala natin na bendisyon ay kalusugan sa katawan, pera, trabaho, success sa business, sikat sa showbiz, mga makamundong bagay. Anong bendisyong gustong ibigay ng Diyos? Na tayo ay pagpalain at pangalagaan ng Diyos. Nakahabagan tayo at subaybayan ng Diyos. Nalingapin tayo at bigyan ng kapayapaan. Yan ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Yan din ay hingin natin sa Kanya. Ang Kanyang pagpapala, ang Kanyang pangangalaga, ang Kanyang pagkalinga, at ang kapayapaan. O God, bless us and keep us. Let your face shine on us and be gracious to us. Give us your peace. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.